Page 248 po, Jesus Saves. Pakaupo na po. Jesus Saves, sing. We have heard the joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around. Jesus saves, Jesus saves. Burden news through every land. Climb the steeps and cross the ways. Onward feast our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. Walking on the rolling tide, Jesus saves, Jesus saves. Tell to sinners far and wide, Jesus saves, Jesus saves. Sing ye islands of the sea, echo back ye ocean caves. Earth shall skip her jubilee. Jesus saves, Jesus saves. Sing above the battle's cry, Jesus saves, Jesus saves. By his death and endless life, Jesus saves, Jesus saves. Sing it softly through the gloom, when the heart for mercy craves. Sing in triumph o'er the foe, Jesus saves, Jesus saves. Last stanza. Give the winds a mighty voice, Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice, Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free, highest hills and deepest caves. These are songs of victory. Jesus saves, Jesus saves. Ngayon pong hapon, sa bali po natin pakikinig at pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. Ating pong baling tawagin ng ating mga ngaral sa Pastor Norman Villares. Magandang hapon sa ating lahat. Muli po nating buksan ang ating mga Bible sa Proverbs chapter 4 verse 23. Pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral tungkol sa pagbabantay ng puso. Mga panahon na dapat doblehin natin ang pagbabantay sa atin pong mga puso. Proverbs chapter 4 verse 23, the Bible says, "Keep your heart with all diligence, for out of it are the issues of life." Ingatan mo ang iyong puso sapagkat dinadaluyan ng buhay. Nang may kasipagan, ingatan mo ang iyong puso na may kasipagan sapagkat dinadaluyan ng buhay. Tayo po ay manalangin muli, mga kapatid. Panginoon naming Diyos, patuloy po ang aming paglilingkod at pagsamba sa inyo sa hapong ito, ayon sa inyong utos at itinalaga. Salamat po sa iyong biyaya na patuloy na nagsusustina at nagpapalakas sa amin upang kami po ay patuloy na makasunod sa inyo at matupad namin ang aming mga tungkulin. Pagpalain niyo po muli ang pagpapatuloy ng aming pag-aaral ng iyong mga salita, maging maliwanag sa amin, Panginoong Diyos, ang mensahe, makita po namin ang amin pong tunay na kalalagayan sa salamin ng iyong mga salita. Papagliwanagin niyo kami, Panginoong Diyos. Pahayag niyo po ang inyong kalooban sa amin at lagay niyo lagi sa puso namin ang takot sa inyo upang kami huwag humiwalay sa inyo. Bagkus kami ay lumayo sa kasalanan, kasamaan at karumihan.
maintindihan naming mabuti ang mahalaga niyong mensahe sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos. Lalo na po, pinapanalangin namin ang inyong mga anak na dumaranas ng mga kadalamhatian, kahirapan sa buhay. Nawa, Panginoong Diyos, ay maintindihan nila ang inyong mabuting layunin at huwag pong panghinaan ang kanilang mga puso o loob sa ilalim ng inyong kamay. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, gabayan kami ng iyong banal na Espiritu. Sa banal na pangalan ng Panginoong Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Na may mga panahon o seasons, mga kapatid, na dapat maging doble ang ating pagbabantay o pag-iingat ng atin hong mga puso. Ito yung mga panahon na talagang red alert. Kumbaga sa militar ay red alert. Mag-iingat tayo. Ang sabi ng Ecclesiastes 7:14, in the day of prosperity, rejoice. And in the day of adversity, consider. So yun yung dalawang panahon na dapat ingatan nating mabuti ang ating mga puso. Day of prosperity and day of adversity. Now, in the day of prosperity, talagang doble ingat yan sapagkat yan yung panahon na ang tao ay nakakalimot sa Diyos. Nandyan lagi ang tendency na lumayo sa Panginoon, maging karnal, maging makasanglibutan dahil sa kaginhawaan ng buhay. Kaya dapat mag-iingat. So dumako na tayo dito sa pangalawa. Dito na tayo sa day of adversity. Kanina, sabi natin, kapag ang providence ng Panginoon ay bumiti sa atin, naging favorable ang mga circumstances sa atin, tayo po ay nanagana, doble ingat. Ganon din, mga kapatid. Kapag ka ang providence ng Diyos ay sumimangot sa atin, at ang mga circumstances ay tila yata hindi favorable sa atin, itinaob ang ating pinahalagang mga plano at sinira ang ating panlabas na kaliwan. Kung gayon, ang Kristiyano ay mayroong pong mahigpit na kadahilanan at pangangailangan na bantayan ang kanyang puso at ingatan ito ng buong kasipagan, na ito ay hindi lalaban sa Diyos o manlulupaypay sa ilalim ng kanyang kamay. Yes, yan po karaniwan ang tendency kapag ka dumanas ng kadalamhatian o affliction o adversity. Magtampo sa Diyos, magalit sa Diyos, lumaban sa Diyos, o kaya'y manlupaypay sa ilalim ng kanyang makapangyarihang kamay. Tingnan natin ang ilan sa mga halimbawa. Si Job. Si Job po ay salamin ng pagtitiis. Siya ay modelo ng patience. Pero siya po ay nagreklamo at nadiskaril sa ilalim ng pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Siya ay nagulumihanan nang siya ay dumanas ng matinding adversity. Si Jonah. Si Jonah ay isang lingkod ng Diyos. Pero siya ay nagreklamo at nagmaktol sa ilalim ng pagsubok. Nang maubos ang supply ng pagkain ng Israel sa ilang, sila na mahimalang iniligtas mula sa Ehipto at kumanta pa umawit pa ng mga papuri sa Panginoon sa dagat na pula. Ano nangyari? Nagbulong-bulungan at naghimagsik. Nakita ho ninyo mga pangyayari? Tayo po bilang mga anak ng Diyos ay nangangailangan ng matinding biyaya para mapanatiling kalmado ang puso sa gitna ng mga unos ng buhay. Para mapanatiling matamis ang espiritu kapag marami ang pait na nararanasan sa laman. At para masabing ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hindi natin masasabi yan, mga kapatid, kung hindi sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon. Job 1:21, yan ay palagi nating binabasa, paulit-ulit nating ipinangangaral. Yan ang naging magandang reaksyon o response ni Job nang dumating ang adversity sa kanyang buhay.
pinuri niya ang Panginoon. The Lord gave and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Kung paanong kanyang pinupuri ang Panginoon sa panahon na siya binibigyan, pinupuri pa rin niya ang Panginoon sa panahon na inalis ang lahat sa kanya. The same. In times of prosperity, even in times of adversity, especially in times of adversity, we should still praise the Lord. Now, upang makatulong mga kapatid, narito ang ilan sa mga bagay na dapat nating gawin sa panahon ng adversity para maingatan natin ang atin hong mga puso. Una, isaalang-alang natin na sa kabila ng mga adversities, ang Diyos ay tapat pa rin na isinasagawa ang dakilang disenyo o layunin ng kanyang electing love sa ating mga anak niya. At inaayos sa mga adversities at mga afflictions na ito bilang mga paraan ng pagpapabanal sa atin. In other words, Romans 8:28, all things work together for good. To them who love God, to them who are the called, according to His purpose. Na tayo po ay naniniwala na walang nangyayari by chance. Hindi tayo naniniwala sa malas at swerte. Hindi tayo naniniwala na nangyaring bagay na yun kasi nagkataon lang. Kasi naniniwala tayo lahat ay nagaganap sa pamagitan ng divine counsel ng Diyos. Bawat bagay na nagaganap o nangyayari sa mundong ito, lalong-lalo na sa ating buhay, yan ay itinakda o itinalaga ng Diyos. Ayon doon sa tinatawag na divine counsel. Basahin natin Ephesians 1:11. At ito po ang magpaalala sa atin mga kapatid. Ephesians 1:11. Every time na tayo po ay daranas ng mga adversities o kaya'y kapigatian o kandalamhatian sa ating buhay. Ephesians 1:11. Ganito ang sabi ng banal na kasulatan, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him. Sino yun? Ang Diyos. You see, God has a purpose. According to the purpose of Him who worketh all things, God works all things after the counsel of His own will. We believe that everything that happens sa buhay natin ay according to His divine counsel. And may Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay ayon sa Kanyang divine counsel. Sa makatwid, lahat ng bagay ay magkakalakip na gumagawa, sabi sa Tagalog. Lahat ng bagay ay gumagawang magkakasama sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Sa mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Lahat ng nangyayari sa buhay ng Kristiyano, sa isang anak ng Diyos, sa isang banal, to the saint of God, ang sabi rito, lahat ay gumagawang magkakasama sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. I'm quoting Romans 8:28. Kung yung pagtatapatin niyang Ephesians 1:11 at saka Romans 8:28, makita nyo, God works all things after the counsel of His own will. At pagdating sa buhay ng kanyang mga anak, walang ibang ginagawa ang Diyos kundi para sa kabutihan at kapakanan ng kanyang mga anak. Kaya kung tingin natin parang masama, kasi adversity, affliction, tinitiyak sa atin ng banal na kasulatan, hindi, para sa kabubuti natin yan. Kahit masakit at mapait sa laman. Kung tayo ay mananangan at hihimlay sa pinagpalang katotohanan ito, alam ninyo, kahangahangang magpapakalma ito sa ating mga nababagabag na kalooban at magpapalakas sa ating nangihinang mga puso. Kung sa mga taga-sanlibutan, ginawa na nila ang lahat, kaya wala nang pag-asa para sa kanila, aba, hindi sa isang anak ng Diyos. Sapagkat ang walang hanggang Diyos ang kanyang kanlungan. At sa ilalim niya ay naroon pa rin ang walang hanggang bisig ng Diyos.
Kung ganon, huwag mabagabag ang inyong puso ni matakot man, sabi ng Panginoon. Yan po yung sinabi ng Panginoon sa kanyang mga lagad. At yan din ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Basahin natin yan. John chapter 14 verse 27. John chapter 14 verse 27. Comforting words from our Lord Jesus Christ. 14:27, He said, Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Tagalog, huwag magulumihanan, huwag mabagabag ang inyong puso, ni matakot man. Stay calm. Ang mismong mga kapighatian, mga kapatid, o kahirapan na napakasakit sa laman at dugo, ayan po ay dinisenyo para sa isang espiritual na pagpapala. Gaya ng sinabi sa Hebrews chapter 12 verse 10, ang Diyos ay nagpaparusa. Sa Tagalog, paparusa, pero sa English, chasten. The Lord chastens us. Para ano? Para sa ating kapakinabangan. It's for our profit. Let's read that. Hebrews chapter 12 verse 10. Profit, kapakinabangan. Hindi para sa ating ikawawasak, ikasisira, hindi, kundi para sa ating kapakinabangan. Hebrews 12:10. Sabi rito, for they verily, for a few days, yung they, mga father in the flesh. Yung mga father in the flesh, for a few days, chasten us after their own pleasure. But He, meaning God the Father, for our profit. You see? It's for our benefit, profit. Para ano? That we might be partakers of His holiness. You see the design of God's electing love? At kung bakit ang Panginoon pinapayagan niya na makaranas tayo ng mga afflictions and adversity sa buhay. See? It's for our benefit. Para tayo maging partakers ng kanyang holiness. Kasi yun ang kaparaanan ng Diyos. Para tayo maging mga banal. Ang dahilan kasi kung bakit tayo madaling mainis at magalit sa ilalim ng providential dealings ng Panginoon, dahil yan sa kamangmangan o kaya pagkalimot natin sa mapagmahal na layunin ng Diyos. Hindi natin natatandaan, manapay nakakalimutan natin kung ano ang mabuting layunin ng Diyos sa mga pamalo na ipinapadala niya sa atin. Kung i-exercise lang natin, mga kapatid, ang ating pananampalataya, kung magtitiwala lang tayo sa Panginoon, kahit hindi natin naiintindihan kung ano yung nangyayari sa ating buhay, kahit hindi natin maintindihan kung ano yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay, ay ibibilang nating buong kagalakan kapag nahulog tayo sa iba't ibang pagsubok. Gaya ng sinabi ni James, count it all joy when ye fall into diverse trials. And it takes faith, mga kapatid, para masunod natin yan. Imagine to rejoice, to take it joy when we fall into diverse trials or sufferings or adversities. It takes faith. At bakit? Sapagkat dapat nating mabatid na ang mismong mga pagsubok na yon ay ipinadala. Taglay ang mabubuting layunin. At ano ang mga mabubuting layunin? Well, upang ilayo ang ating mga puso mula sa hungkag na mundong ito. This empty world. Upang gibain ang ating pride and carnal security upang dalisayin tayo ng Panginoon. Ang affliction, yan ang epektibong kaparaanan ng Diyos para dalisayin ang kanyang mga anak.
Kaya kung minsan, from time to time, ang Diyos ay nagsesend ng affliction sa ating buhay. Kung ang ating Ama na nasa langit ay may plano ng pag-ibig sa ating kaluluwa, tama ba't mabuti na tayo magalit sa Kanya? Ngayong nalaman natin, mabuti pala ang layunin ng Diyos kapag ka ang pamalo ng Kanyang disiplina ay humataw sa atin. Tama ba na tayo ay magtampo, sumama ang loob, magalit sa ating Ama? Kung hindi ngayon, maring later on ay makikita mo ang mga mapait na pagkabigo na iyon pala ay blessings in disguise. At sasabihin mo, bandang huli, it is good for me that I have been afflicted. Sometimes di natin maintindihan yan agad-agad. Ang akala natin, sinasaktan lang tayo ng Diyos, that God is doing us harm. At walang kabuluhan. Ang mga kadalamhatian, kahirapan, pagsubok na atin pong dinaranas. Pero later on, makikita din natin, pa-realize natin ng Panginoon na yan pala yung mga blessings in disguise. And then, soon, or later on, ma-realize mo, it is good for me that I have been afflicted. You see? Mabuti pala na ako ay dinalamhati ng Panginoon. So yun ang una, na isaalang-alang natin na isinasagawa ng Diyos yung kanyang maganda at mabuting layunin ng kanyang electing love. Para itong dakilang layunin ng Panginoon, kung bakit pinararanas niya tayo ng mga kadalamhatian at kahirapan, para yan sa ating kabanalan. At lahat ng yan ay gumagawa sa ikabubuti natin. It's for our sake and benefit. Pangalawa, ang isang napakabisang paraan para pigilin ang puso mula sa paglubog sa ilalim ng kapigatian ay yung alalahanin na ang ating sariling ama ang nag-utos sa kanila. Tanda natin mga kapatid, gaya na nga nasabi natin kanina, hindi tayo niwala sa swerte malas o by chance, lahat nagaganap, nangyayari, may purpose, at lahat ng yan ay kamay ng Diyos ang gumawa. Ang kamay ng Panginoon ang nag-utos o ang gumawa, at yang mga kadalamhatian na yan iniutos ng Panginoon yan na dumating sa ating buhay. Kaya walang nilalang ang makagagalaw ng kamay o dila laban sa atin, kundi ayon lamang sa kanyang pahintulot. Ngayon, ipagpalagay natin na ang saro na ibinibigay sa iyo ng Panginoon para inumin ay mapait. Pero wala namang lason na. Wala namang lason na. Mapait, pero wala namang lason. Hindi ba sinabi ng Diyos sa Israel, hindi kita sasaktan? Basahin natin yan. Jeremiah chapter 25 verse 6. Jeremiah chapter 25 verse 6. Sabi ng Panginoon sa Israel, ang kanyang bayan, 25 verse 6. And go not after other gods to serve them, and to worship them, and provoke me not to anger with the work of your hands, and I will do you no harm. Hindi kita sasaktan. Pag tayo obedient lang sa Panginoon, hindi niya tayo sasaktan. Ngayon, baka sabihin mo, yan pastor, sa Israel lang yan. Hindi, para din yan sa atin. Para yan sa kanyang mga anak. Hindi niya sasaktan ang kanyang mga anak. Ngayon, kung talagang isa ka sa mga anak ng Diyos, napakalapit mo sa kanya para ikay saktan.
Di ba? Ang iyong pinakamataas na kabutihan o kapakanan ang laging nasa isip ng Ama. Tandaan natin yan. Ang ating highest good ang laging nasa harapan ng ating Ama na nasa langit. It is always for our highest good. Yan ang laging ginagawa ng Ama na nasa langit. Ang sabi ng Lamentation chapter 3 verse 33, God does not afflict willingly. Let's read that. Lamentation chapter 3. Pagkatapos lang ng Jeremiah ay Lamentation. Chapter 3 verse 33. Pakinggan nyo, ang sabi rito, for He doth not afflict willingly. God does not afflict willingly, nor grieve the children of men. But listen, only God afflicts us only as we give Him occasion or reason to do. But He does not afflict willingly. At kahit na mga kapatid, no, kahit na iurong man ng Diyos ang kanyang pamalo, kahit na hindi niya iurong ang kanyang pamalo sa panahon na kailangan natin ito. Pero tandaan natin mga kapatid, pag-ibig ang humahawak nito. Pag-ibig. Ibig sabihin, yung pamalo kahit hindi man iurong sa atin ng Panginoon, kung bagkus kanyang inihataw niya yan ayon sa kanyang pag-ibig. At hindi ba sapat yun mga kapatid para tanggapin natin anumang kaloob sa atin ng Panginoon kahit masakit? Whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. Hebrews 12:6. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kanyang pinapalo, ang kanyang itinutuwid, ang kanyang dinidisiplina. At tinatanggap niyang anak ang sino mang kanyang hinahampas. Kaya ang pamalo ng Diyos ay simbolo ng kanyang pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Laging kapakanan ng kanyang mga anak ang iniisip ng ating Ama. Tingnan nyo, pagpalagay nyo na isang tapat, mapagmalasakit na doktor o manggagamot, pinag-aralan niya yung kaso ng kanyang pasyente. At nung para yung kanyang pasyente ay gumaling, nakagawa siya ng pamamaraan, nag-prescribe siya ng pinakamagaling na remedyo para ma-spare ang kanyang buhay. Ngayon, ano kaya mararamdaman ng doktor na nung isinagawa yung operasyon, dahil sa nasaktan yung pasyente, ang sabi ng pasyente, ano yan, Dok? Papatayin mo na ba ako? Di ba gaano kasakit yon sa isang doktor? Dahil lang nahirapan, dahil lang naramdaman ng pasyente yung pain habang isinasagawa ang operation, ang nasa isip ng kanyang pasyente, papatayin siya. Di ba masakit? How much more sa Diyos? Napakasama natin talaga, no? Pagbibintangan natin ang ating Diyos na tayo ginagawa niya ng kasamaan. Masakit sa Diyos yun. Diba? Kapag ka pala tinulungan mo ang isang paru-paro na nasa kanyang kukun na gustong lumabas, kahit kailan din ay makakalipad. Ganun pala yun. No? Pagka ang paru-paro na nasa loob ng kukun lalabas na, tatangkain niyang butasin yan. Magkakaroon siya ng struggle. Meron isang bata na awa. Kasi nakakita siya ng isang kukun, dinala niya sa bahay.
At binantayan niya na lumabas yung paru-paro. Nung nakita niya yung paru-paro, struggle sa paglabas, ang ginawa niya, kumuha siyang gunting. Ginunting niya ng kaunti para makalusot nga yung paru-paro, hindi na mahirapan. Alam niyo nangyari? Hindi na makagalaw yung paru-paro. Yung pakpak niya hindi nag-spread out. Crumpled. And then later on, namatay. Maganda yung layunin ng bata. Gusto niyang tulungan. Siguro naawa yung bata. Doon sa paru-paro. Struggle, makalabas. Tinulungan niya. Not knowing na ikapapahamak ng paru-paro. Yung pala, yung proseso na yon mga kapatid, yung wriggling ng kukon, yun po ang nagpupuno ng dugo sa mga pakpak ng paru-paro. Kailangan niya yon, sapagkat kung wala yung pagpupuno ng dugo sa kanyang mga pakpak, hindi yan makakapag-spread. Matutuyo po yan. At yung kalahating caterpillar o magiging paru-paro na, ay magiging undeveloped yung kanyang mga pakpak. And then it will stuck in that moment in time, and then later on, it will die. And what is the moral of the story? The moral of the story is this, that struggle makes us stronger. You see? Kaya kung gagawin ng Diyos lahat sa atin maayos, maginhawa, hindi makakatulong. Sometimes, we need to struggle to make us stronger. Yan ang dapat nating maunawaan. No? Na ang mga afflictions and adversities, padala yan, inutos yan ng ating Ama. At meron siyang mahalagang layunin. Para yan sa ating kapakanan at kabutihan. Dumako tayo sa pangatlo. Tandaan natin mga kapatid, bagamat inilaan ng Diyos sa kanyang sarili ang karapatang dalamhatiin ang kanyang mga anak, gayon may ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi aalisin ang kanyang kagandahang loob sa kanila. Basahin natin ang Psalm 89, verse 30. Psalm 89, verse 30. Psalm 89, verse 30. Ito, sinabi to para sa Israel, pero para din sa atin to sa kanyang mga anak. Psalm 89, verse 30. If his children, meaning Israel, sama na rin natin ang ating mga sarili dyan. Dahil tayo naman ay children of God. Diba? If his children forsake my law and walk not in mine ordinances or judgments, if they break my statutes and keep not my commandments, then will I visit their transgression with the rod and their iniquity with stripes. Now, look at this. This is the promise. Nevertheless, my loving kindness will I not utterly take from him, nor allow my faithfulness to fail. You see that? Now, pwede ba nating tingnan yan, basahin niyang pangakong yan with a murmuring or complaining spirit? Nakita ho natin yung ating mga kamangmangan at kahangalan. Do you agree? Minsan tayo mga hangal, mga mangmang. Kumo tayo hinampas with the rod of discipline, affliction. Pakiramdam natin, hindi na tayo mahal ng Diyos. Pakiramdam natin, pinabayaan na tayo ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, my loving kindness, gayon man will I not utterly take from you, nor allow my faithfulness to fail. As a matter of fact, mga kapatid, it is because of God's faithfulness, kaya ginamit niya yung rod of correction. Hindi ba natin alam yon?
God was only showing His faithfulness to us. Kasi ganito ang sabi sa Psalm 119, para maintindihan natin mga kapatid. Yan. Psalm 119. Verse 75. Psalm 119, verse 75. I know, O Lord, that thy judgments are right, and that thou in faithfulness hast afflicted me. Meaning, pag nasa kasi yan covenant yan ng Diyos at ng Israel, na pag ang Israel sumunod sa Panginoon, He will bless them. Pero pagka ang Israel ay hindi sumunod sa Panginoon, nag-disobey, He will chastise them, He will judge them, He will punish them. Kaya pag ang Israel, nung time na yon, nung ang Israel ay hindi sumunod sa Panginoon, ginampanan lang ng Panginoon, pinakita ng Panginoon faithfulness niya. Kailangan niyang i-chastise. At yun yung nakita ni David, na in your faithfulness, you have afflicted me. Naunawa natin mga kapatid. Hindi kasi maaring pabayaan tayo ng Panginoon na tayo ay masaglak sa kasalanan In His faithfulness, He will chastise us. Kasi yan ang promise niya. Itatama at itutuwid niya tayo. So, ibig sabihin, yung mga afflictions, adversities, kapahayagan niya ng katapatan ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin dito ni David. In your faithfulness, you have afflicted me. You have just performed what you have promised. That if I disobey you, you will chastise me. You will correct me. See? Kaya sa halip na tayo ay magalit, magtampo, sumama ang loob, yung pala ay dapat magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat, tinuwid niyo po ako. Salamat, itinama niyo ako. Ang masaklap, hindi kay tama, hindi kay tuwid. At pagka ganun ang nangyari, baka nga hindi ka anak ng Diyos. Bastardo. You don't belong to Him. He is not your father and you're not His child. At walang pakialam ang Diyos sa hindi niya anak. You see? Yung pala yun, Kaya talagang sabi ko nga, napakahangal natin, napakamangmang natin. Di tayo marunong umunawa. Ang lakas nating magreklamo sa Diyos. Minsan sisisihin pa ang Diyos sa masamang nangyayari sa buhay. Ako, talaga napakasama. Hey. Tanda natin, ang mga Kristiyano ay may parehong espiritual na mga pagpapala at temporal na mga awa. Temporal mercies. Ano pagkakaiba? Yung isa nananatili. Yung isa ay nagagalaw. Ibig sabihin, unstable. Ang isa ay walang hanggan. Ang isa naman ay may katapusan. Ngayon, dahil ang Diyos ay walang hanggan na sinigurong una, yung pagpapalang espiritual, wag hayaan ang iyong puso na mabagabag pagka nawala yung huli. Ibig sabihin, pagpapalang temporal. Kaya nga temporal pansamantala lang. Pero iba yung pagpapalang espiritual. Hindi yan mawawala. Kaya, pagka nawala yung pagpapalang temporal, ay huwag magulimahanan ang puso. Huwag mabagabag. Masanay tayo. Kaya nga tinawag na temporal blessing. Temporal lang yan Tandaan natin mga kapatid, lahat ng mga bagay na temporal ay mawawala at hindi magtatagal. Kung kaya, mas makakabuti po para sa atin na huwag hawakan ang mga temporal na pagpapala ng ganong kahigpit. Diyan natin ipasok yung sinabi ni Job. Kung babalikan natin yung Job 1:21,
the Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Walang problema doon sa the Lord gave eh. Walang problema eh. Lahat tayo gusto natin yun eh. The Lord gave. Tuwan-tuwa tayo, the Lord gave. Ang problema doon sa the Lord hath taken away. Pag binawi, pag kinuha na ng Panginoon, paano tayo? Anong magiging ugali natin? Anong magiging conduct natin? Anong magiging attitude natin towards God? Can we still say, blessed be the name of the Lord? Can we still thank the Lord for the losses that we experienced, for the sufferings that we are undergoing? Yun ang problema. Pag kinuha na ng Panginoon, paano na? Kaya hina-hina lang sa paghawak. Kasi temporal nga eh, mawawala yan. Kanina, napag-alaman natin mga kapatid, na ang mga kayamanan ay may pakpak. Lumilipad. Nawawala. At sa 1 Timothy chapter 6, tinawag ang kayamanang temporal eh. Balikan natin ulit yun para ma-remind tayo. 1 Timothy chapter 6. Ganito ang tawag ng banal na kasulatan pagdating sa kayamanan. In verse 17, charge them that are rich in this age, that they be not high-minded, nor trust in what? Uncertain riches. Walang katiyakan yan. Now you see them, now you don't. Kaya kung, biruin mo kung ilalagak mo puso mo dyan, pangahawakan mong mabuti yan, biglang nawala. The Lord gave, the Lord hath taken away. So, paano ka na? Yun ang tanong. Ano ngayon ang magiging attitude mo? Kaya hindi nga dapat dyan ilagak ang ating puso. Hindi dapat natin dyan ilagak ang ating pagtitiwala, kundi doon sa nagbibigay at hindi doon sa ibinibigay. Kasi kahit na mawala yan, nandiyan naman yung Diyos na nagbibigay. Hindi naman siya nawawala eh. Kaya hindi tayo lubusang lumbay na lumbay o nababagabag. Kaya huwag hayaan ang iyong puso na mabagabag sa pagkawala ng mga temporal na bagay. Ika-4, ito ang dapat natin gawin. Hindi kaya, ito isang tanong, hindi kaya sa pamagitan ng mapagpakumbabang mga probidensyang ito ay naisasakatuparan na ngayon ng Diyos ang matagal mo nang ipinapanalangin at tinihintay? Kung gayon, hindi ba isang kahangalan na mag-alala sa parehong bagay? Anong ibig nating sabihin, mga kapatid? Halimbawa, hiniling mo sa Kanya na dalisayin ang iyong kaluluwa para higit na may ayon mo ang iyong sarili sa larawan ni Kristo para iligtas ka mula sa kapangyarihan ng kasalanan, para matuklasan mo sa iyong sarili ang kahungkagan at kakulangan ng nilalang o mga bagay, para patayin ang iyong makamundong pagnanasa at makasalanang pagnanais na gusto mong gawin. Hiniling mo sa Panginoon na dalisayin ang kaluluwa para matagpuan mo ang lahat ng iyong kasiyahan at kakontentuhan kay Kristo. So, anong ginawa ng Diyos? Bilang katugunan sa iyong panalangin, ipinasok Kanya sa hurnuhan ng kadalamatian. Bilang sagot sa iyong kahilingan at hangarin. So, hindi ba natin nare-realize yun? Kasagutan na pala yun sa ating mga hangarin, malinis na hangarin ng ating puso na tayo ay dalisayin, itama ng Panginoon, ituwid, ihadya sa anumang tukso at mga kasalanan. Aba, nung sumagot ang Panginoon, ibang paraan.
ipinasok kanya sa hurnuhan ng kadalamhatian, furnace of affliction. O yung tinatawag nating school of affliction, at doon itinuro sa iyo ng Panginoon yung hinihiling mo. Hiniling mo ba sa Diyos na ikaw ilayo sa tukso? O, may mga ganyang prayer, di ba? Panginoon, tulungan niyo po ko na ako'y ilayo niyo sa anumang uri ng tukso. O anong naging kasagutan ng Panginoon? Kung magkagayoy, binakuran niya ang iyong daan ng mga tinik. Para nga naman lumayo ka sa tukso. Nilagyan ng tinik ang iyong mga daanan. See? Ito, ninais mo bang makita ang kawalan ng kabuluhan ng mga nilalang? O mga creature things? O mga bagay? Anong ginawa ng Panginoon? Hindi ba ipinahayag niya yan sa iyo? Sa pamagitan ng mga karanasang ipinaranas niya sa iyo? Ginusto mo na masupil ang iyong kabulukan. O yan ang dahilan kung bakit binigyan ka ng Diyos ng kahirapan at hindi ng kaalwanan sa buhay. Bakit? Dahil kung ikaw ay mapera, hindi mo susupilin ang mga pita ng iyong laman. Bagkos, bubusugin mo pa. See? Kung paano ang kabulukan, mga kapatid, ay ipinanganak at pinakain ng kasaganaan, gayon din ang kahirapan. Kapag pinabanal yan ng Diyos, ay isang paraan upang patayin yan. Yan ang pamamaraan ng Diyos. Nagnais ka ba? Ginusto mo bang ikaw ay mamahinga? Malapit sa puso ng Diyos? Anong ginawa ng Diyos? Hinugot niya mula sa ilalim ng iyong ulo ang malambot na una ng creature delights bago ka nagpahinga sa dibdib ng Panginoon. Ibang klase talaga ang Diyos gumawa ng pamamaraan. Ayaw natin sa kasalanan, nananalangin tayong dalisayin tayo ng Panginoon. Hindi naman pwedeng ang magiging sagot ng Diyos matulog ka ngayon, pagising mo, wala ka ng pagnanais sa mga karumihan at kasalanan. Ano yung magic? May paraan ng Diyos. Kapighatian. Kaya ito, naintindihan ko to mga kapatid. Bakit binigay sa akin ng Panginoon ko? Sagot ito sa panalangin ko. Doon ko na-realize. Para ilayo ako ng Panginoon, iwas ako ng Panginoon sa marami pang kasalanan. See? Kasi nung panalangin ko sa Panginoon dalisayin ako. Sinagot ng Panginoon. Kadalamhatian ang sagot. Noong American Civil War na nangyari noong 1861 hanggang 1865, merong isang Confederate soldier ang nakagawa ng isang panalangin. Siguro noong time na yon, dahil sundalo siya, panahon ng kahirapan, gera Ang ganda ng kanyang prayer. Pakinggan niyo ang sabi niya. Sabi niya, I ask God for strength that I might achieve. I was made weak that I might learn humbly to obey. I ask for health that I might do great things. I was given infirmity that I might do better things. I ask for riches, that I might be happy. I was given poverty, that I might be wise. I ask for power, that I might have the praise of men. I was given weakness, that I might feel the need of God. I ask for all things, that I might enjoy life. I was given life, that I might enjoy all things. I got nothing I asked for, but everything I had hoped for. Almost despite myself, my unspoken prayers were answered. I am among men most richly blessed.
Ibang klase talaga ang Diyos. No? Kaya, diyan natin ma-realize, mga kapatid, na yung sinabi ng Panginoon, ang mga pamamaraan ko, hindi nyo pamamaraan. Ni ang kaisipan ko ay inyong kaisipan. Talagang ang Diyos gumagawa ng kababalaghan, ano? Kamanghamanghang mga gawa. So yan ang dapat nating maunawaan. Now, panghuli, last mga kapatid, kung ayaw mo pa rin tanggapin itong mga katuruan ito para makapagbigay sa iyo ng kaaliwan at kapanatagan ng iyong kalooban, then i-consider mo itong napakahalagang bagay. Ano yon? Ihambing mo ang kalagayan mo ngayon kung saan ikaw ay labis na hindi nasisiyahan sa kalagayan ng mga nasa impyerno. At sabihin mo sa sarili mo, ano ang mas mabuting kalagayan? Yung kalagayan mo ngayon na hindi ka nasisiyahan o yung kalagayan ng mga taong naroon sa impyerno? Ang ilan sa mga nakasalumuha mo, nakilala mo, mga nakasama mo, nagpasaya sa iyo noon ay ngayon ay nananaghoy at nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa ilalim ng salot ng banal na kaparusahan ng Diyos. Doon sila ay umaatungal sa hirap. Sila ay in torment ng hindi mapapatay na apoy ng impyerno. At tandaan mo, nararapat kang mapabilang sa kanila. Dapat nga nandun kay kasama nila. Pero dahil sa kagandang loob ng Diyos, awat kanyang kabutihan, hindi ka napasama doon. Kapatid, tingnan mo ang iyong kasalukuyang kapalaran. Tingnan natin yung kasalukuyan nating kapalaran. Gaano man ito hindi kasiyasiya, hindi yan may kukumpara kahit isang sandali sa kalagayan ng mga nasa impyerno. Tingnan nyo, gaano kaya kasaya para sa kanila kung magpalit kayo ng kalagayan. Sige, sila ang lumugar sa kalagayan mo ngayon na ayaw mo at nagrereklamo ka. At ikaw doon. Tuwan-tuwa yun. Kung magpapalit kayo. Yun ang ibig sabihin ng mga kapatid. Itong ating mga afflictions, tinawag ni Apostle Paul na light afflictions. Light. It is light in comparison sa affliction na dapat danasin natin sa impyerno. Kaya pasalamat tayo. Itong kahirapang dinaranas natin dito sa lupa, yan ang ating impyerno. Kung impyerno man yan sa iyo, pasalamat ka. Dito lang yan. At hindi yung tunay na impyerno doon. Sa dagat-dagatang apoy. Kaya mapalad pa rin tayo, di ba? Mapalad pa rin. Kaya, hayaan mo yung kaalaman na ang iyong mga kasalanan ay karapat-dapat sa walang hanggang pagdurusa o kaparusahan na gawin kang mapagpasalamat sa Diyos ng buong puso para sa isang tinapay at isang tasang tubig. Magpasalamat pa rin tayo sa Diyos. Na meron pa tayong isang pirasong tinapay at isang tasang tubig. Samantalang yung mayaman, nagmamakaawa kay Abraham. Naisugo sila sa krus. Isawsaw ang kanyang daliri sa tubig. Patak lang ang hinihingi niya, patak. Para lang maibsan yung kanyang matinding paghihirap na dinaranas. Sapat na yung siguro sa kanya, maibsan. Patak lang nihiling niya kung pwede sana samantalang sa atin, isang tasa, isang basong tubig. Nagrereklamo pa tayo.
Yan ho mga kapatid. Pasalamat pa rin tayo sa Panginoon. No? Kaya in times of adversity, ingatan natin ang ating mga puso na huwag magulimihanan, huwag mapagabag, huwag magkaroon ng galit, tampo, sama ng loob. Pag nangyari yun, pag-pray natin agad, Panginoon, alisin niyo po ito. Hindi tama ito, hindi nararapat. Hingi tayong tawad sa Panginoon agad. Naway lagi tayong itama ng Panginoon. Ano? Kaya may kanta nga tayo, count your blessings, name them one by one. And it will surprise you what the Lord hath done. May God bless the message in our hearts. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos na makapanginoon dakila, maraming salamat sa iyong mensahe muli sa amin. Salamat sa iyong comforting words, sa inyong message of assurance sa aming Panginoon. Bagamat napakinggan namin, at maaaring naging blessing sa amin agad, pero yung actuality, reality, yung pagiging ma-internalize ay kailangan mangyari, Panginoon. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, na ma-apply namin to sa aming mga buhay, na sa pamagitan ng mga paalala niyo ito ay may kandak namin ang mga sarili na naayon sa iyong kalooban, na sa ikalulugod po ninyo, Panginoon. Pinakita niyo sa amin kung gaano kami kahangal at kamangmang. Dahil sa panahon ng mga kahirapan, kadalamati, pagsubok, puro kami angal, puro kami reklamo. Patawarin niyo kami, Panginoon Diyos. Patawad po. Hindi kami nakaintindi. Kulang kami sa pagtitiwala o pananampalataya sa inyo. Salamat po, napakatyaga niyo po. Sa kabila ng mga kapalpakan namin at kabiguan, naging patient pa rin kayo sa pag-deal nyo sa amin. Kahit napakakupad namin, napakabagal naming matuto, hindi nyo po kami tuluyang pinabayaan at iniwan. Talagang kayo po'y Diyos na long-suffering, may long-suffering. Salamat sa inyong katyagaan sa pagtuturo sa amin, Panginoong Diyos. At patuloy kami turuan hanggang sa kami matuto. Kaya nga ang panalangin namin, matutunan namin itong mga aral na ito na itinuturo ninyo sa amin. Sa panahon ng affliction, Panginoong Diyos, ay maging grateful and thankful po kami dahil pinaunawa niyo sa amin ang mabuting layunin. Ito'y para sa aming kabanalan upang kami po ay maging partakers of your holiness. Panginoon naming Diyos, sana nga po dumating yung level ng aming spirituality na kahit sa panahon ng various trials, ay we can still rejoice. Have mercy on us, O God. Sustain us. And help us, Lord, na masunod namin ang iyong mga utos at magawa namin ang iyong kalooban. Tulungan niyo po kami maingatan namin ng may buong kasigasigan at kasipagan ang aming mga puso. Mahabag kayo palagi sa aming Panginoon, at gawin niyo sa amin ang nakalulugod sa inyo. Gawin niyo sa amin ang hindi namin kayang gawin sa aming mga sarili. Sa mga kamay niyo, lagi naming habilin ang aming mga sarili at buhay. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Sambahin pa rin natin ang ating Diyos, awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Amen. Amen.
Magandang gabi sa ating lahat. Tapos na ang ating banal na pagtitipon. Pagpalain tayo ng ating Panginoon Diyos at lagi tayong ingatan. Salamat.